Compliano, General. Gracias, Daniel. Gracias. Senyor, nauna na po sa Hacienda Terrero sina Felix Cuenca at Chris Pulo upang mabuo na ang inonomina natin para sa mga kasamahan nating magdalo. Huwag dinggin nyo. Huwag natin gagawing partidong pampolitika ang magdalo at magdiwang. General Aguinaldo, may nakita kami kanina ng mga Kastila na nagtitipon sa Pasong San Paulo sa Talitran kanina madaling araw. Ilang kilometro na lang pa sa kamay na nila ang bayan ng Dasmariñas. Dahil sa sila rin ang may malaking bilang ng sundalo at may dalang mga kanyon. Daniel, ikaw nang bahala sa Teros kapagkat nanganib ang Dasmariñas. Maasahan, Senyor Presidente. Cordilleras, tayo magsigilos at dahil tayo tutungo na sa Litran. Ngayon na! Ang layunin ng Tejeros Convention ay upang pag-isahin ang dalawang bahagi ng Katipunan, ang magdiwang ni Andres Bonifacio at ang magdalo ni Emilio Aguinaldo. Ito ay naganap noong 22 ng Marso, 1897 sa San Francisco de Malabon, Cavite, na nooy kaarawan mismo ng magdalong si Aguinaldo. Subalit, ang nasabing convention ay isa palang eleksyon na pagbobotohan na kung sino ang mamumuno sa pamahalang panghimagsikan, na sinasabing unang dayaan sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Sa halip na ang mga naghahari-hari ang Espanyol ang ating kalaban, ang pawang mga Pilipino pa rin sa pagitan ng magdalo at magdiwang at General Emilio Aguinaldo, Vice Presidente General Mariano Trias, Kapitan General Artemio Ricarte, Ministro de la Guerra Emilio Riego Liguillos, at Ministro del Interior Andres Bonifacio. Hindi ko nais mga insulto ng amor proprio. Ngunit ang mahalaga na upo sa posisyong Ministro del Interior ay isang mataas na pinag-aralan at mababatas, hindi po ba? Hindi karapat-dapat na isang mababa ang pinag-aralan ang inihalal ninyo sa posisyong ito. At tumahig pa kayo na ito'y maging si Don Andres Bonifacio. Sandali. Hindi ba't nagkasundo tayo na ating igagalang at tatanggapin ang sino mang inihalal na opisyal sa pamahalang panghimagsikan? Ngunit bakit nung ako na ang inihalal sa posisyon na ito ay nagpoprotesta ka pa? Supremo! Bilang pinuno ng halalang ito, idinedeklara ko na ito ay walang bisa at walang saysay. Bilang Pangulo lahat ng pwersa nang hihimagsik sa buong kapuluan, nanunumpa ako na aking gagampanan ng buong katapatan ng aking mga tungkulin ng walang pag-aagam-agam, walang pag-aalinlangan, buong puso at isipan, para sa Diyos at para sa bayan. Noong 19 ng Abril 1897, nilagdaan ni Bonifacio ang dokumentong Naik Military Agreement, kasama ang kanyang mga general. Sinabi niya rito na siya pa rin ang Pangulo ng mapaghimagsik, dahil pinawalang bisa niya ang halalan sa Tejeros na si Aguinaldo ang inihalal bilang Pangulo at pag-angkin niya sa pwesto ni Aguinaldo. May kumalat na dyaryo Espanyol ay pinapakilala ni Bonifacio bilang titulado Presidente ng Republika Tagala. Nagpahanda ng pagkain si Bonifacio para sa pulong sa Casa Hacienda de Naik sa pangalawang palapag, na meron namang mga bilang ng tauhan ni Aguinaldo sa unang palapag. May isang tagasunod ni Aguinaldo na nagngangalang Major Lazaro Macapagal ang nakatakas at narinig ang pagpupulong. Dali-dali itong tumungo kay Aguinaldo na may malaria noong panahon na iyon at nagsumbong. Agad si Aguinaldong tumungo ng Naik at pinigilan ito ng gwardya ni Bonifacio. Sumilip si Aguinaldo sa puwang ng pinto at nakinig. Habang nakikinig ay nagulat siya nang makita sina General del Pilar at General Mariano Noriel. Narinig niya na binabasa ni Bonifacio ang dokumentong nagsasabing isusuko ng General Aguinaldo ang lahat ng kawal ng himagsikan sa pagpasok ng Espanyol sa Naik. Saka ito nakita ni Procopio at itinulak ang pinto at nagsabing, "Narito ang General Aguinaldo." Sa huling linggo
1 ng Abril 1897, tumungo ang tauhan ni Bonifacio sa Indang upang manghingi ng makakain. Dahil ayon sa kanya, mas maganda kung manghihingi ka sa mayayaman kaysa mangikil. Ngunit inudyok ni Don Severino de las Alas ang bayan ng Indang na huwag kilalanin sina Bonifacio. Kumalat ang mga balita na si Bonifacio ay isang upahan ng mga praile sa paggawa ng kaguluhan at nag-utos na sunugin ang mga bahay, kumbento at simbahan ng Indang. Nagsumbong naman si de las Alas kay Aguinaldo at dahil umano sa mga usap-usapan ay inutusan na ni Aguinaldo na arestuhin ang magkapatid noong Abril 28. Ang pag-aaresto sa magkapatid ay pinangumuan ni Agipito Bunson. At napatay naman sa engkwentro ang kapatid ni Bonifacio na si Ciriaco Bonifacio at sugatan naman sina Andres at Procopio Bonifacio. Inakusahan ng pamahalaan ng pagtataksil o treason sina Bonifacio. Nang malitis noong 5 ng Mayo ay nagtagal ito ng 1 linggo. Ngunit pinatawan pa rin sila ng parusang kamatayan kahit walang sapat na ebidensya. May 8, 1897, nagbago ang hatol ni Aguinaldo kina Bonifacio na kamatayan sa pagpapatapon na lamang sa kanila sa bundok ng Maragondon upang hindi sila makapaminsala sa pamahalaan. Ngunit ito ay binawi muli ni Aguinaldo at inutos na ipapapatay na lamang nito si Bonifacio dahil nga sa pagpapaliwanag at pagpudyok ni na General Mariano Noriel at General Mariano del Pilar na mananatiling hati ang kilusan kung buhay pa si Bonifacio dahil tututulan ni Bonifacio ang otoridad ni Aguinaldo. At noong 10 ng Mayo 1897, pinatay sina Bonifacio sa bundok Buntis, Maragondon. Hindi pat marapat natin basahin ang inyong natanggap na sulat upang sa gayoy ay malaman natin kung saan nyo kami dadalhin. Ito sa utos ni Aguinaldo, detalyadong mensahe na iniabot kay Lazaro Macapagal na siyang tauhan ni Emilio Aguinaldo. Kayo at ang mga kawal na nasa ilalim ng inyong mga kapangyarihan ay inuutusan na gaganapin na ang hatol na baril ang dalawang magkapatid na Bonifacio. Oo, kuya. Manahimik ka! Kapatid ko, patawarin mo kami. Maawa ka sa amin. Wala akong magagawa. Isinulat ito sa kuweba at bulbunduking lugar sa San Miguel, Bulacan, na Isabel Ostatio at Felix Ferrer, na kanilang hinamon sa saligang batas ng Cuba na noon din ay sinasakop ng bansang Espanya. Matagal nang nais ni Aguinaldo na magtatag ng bagong pamahalaan ng katulad sa mga sibilisadong gaya ng Estados Unidos. Dito ay tinadhana na maitatag ang isang Korte Suprema pagkalas ng Pilipinas sa bansang Espanya at sa araw ng mga patay ay binuwag at tinapos din ang kilosang panghimagsikan na sinimulan ni Gat Andres Bonifacio. Sa gitna ng pakikitigman ng mga Pilipino laban sa Espanya ay naudlot ang plano ng mga revolusyonaryo na nagtagal lamang ng 1 buwan matapos magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Pumayag ang kabilang general na si General Primo de Rivera na wakasan na ang alitan ng dalawang kampo na namagitan dito ay si Pedro Paterno. Dahil hindi nga malinaw ang unang dokumento, inilabas ang pangalawang dokumento noong December 15, 1898 na merong lagda ni General Aguinaldo at General Primo de Rivera. Nakasaad dito ang negosasyon ng dalawang bansa na magbabayad ang Espanya sa halagang 800,000 sa 3 bigayan. Ngunit may mga kondisyong inilatag ng Espanya. Una, 400,000 pagkaalis nila Aguinaldo papunta ng Hong Kong. Pangalawa, 200,000 kapag naisuko na ng mga rebelde ang higit na 700 na sandata o armas. Pangatlo, 200,000 kapag ipinahayag na ang pangkalahatang amnestiya at meron pang dagdag na 900,000 para sa mga pamilyang napinsala ngunit hindi naman sumama sa labanan.
Habang nasa Hong Kong si Emilio Aguinaldo ay nagalit ang mga Pilipino dahil walang natanggap na anumang halaga mula sa mga Espanyol. Hinakasan tayo ng Ginoong Pangulo at iniwan ng sariling bayan. Tama! Kahit na di katiting na piso, wala tayong natanggap mula sa mga ipinangako. Ang kasunduan ay para lamang sa mga nakatataas. Ang pananahimik natin ay walang saysay kung hindi tumutupad sa kondisyon. At sa kadahilan ng kawalang tiwala ng bawat bansa, ay ito ay nagresulta sa pagpapatuloy ng digmaan. Lumaking mulat sa maling pamamalakad ng mga naghahari-hariang Kastila. Ako'y walang bahid ng anumang takot at walang bahid ng anumang kaduwagan. Maipagtanggol lamang ang sariling bayan. Hindi hadlang ang isang kasarian upang makamit ang kalayaan dahil naniniwala ako na ang laban ng bayan ay hindi lamang laban ng mga kalalakihan. Isang babaeng katipunera, Teniente General, ina ng krus na pula at tinaguri ang ina ng biak na bato. Ako, si Trinidad Tecson. Para sa laman ng bayan! Nang mabalitaan muli ni Aguinaldo ang pagpapatuloy ng digmaan sa Pilipinas, ay naisip niya ang stratehiya na gamitin ang 400,000 na suhol sa kanya ng mga Espanyol upang ipagbili ng mga armas o sandata para sa gagamitin ng mga Pilipino sa nagpapatuloy na himagsikan. Noong ika-18 ng Mayo 1898, bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas at ipinagputos ng muling kumarap sa mga Espanyol at kalabanin ng mga ito. At nang ika-12 ng Hunyo 1898, nilagdaan ni Emilio Aguinaldo ang proklamasyon at pagdedeklara sa kalayaan ng Pilipinas. At sa buong pag-aakala ni Emilio Aguinaldo na kaibigan tayo ng Estados Unidos, ay nagkaroon ng isang pagtataksil at nagkaroon ng pulong ang dalawang bansang Espanya at Estados Unidos. Ang Treaty of Paris na kung saan ibinenta tayo ng Espanyol papunta sa kamay ng mga Amerikano. Sa kabila ng pagdedeklara ng kalayaan, tunay nga bang marapat nang sabihin, ang Pilipinas ay malaya na? Sa maling pag-iisip, pangarap mo raw mananatiling isang panaginip. Sabi nila, di raw kakayanin, kaya't ika'y sumuko at nagpasyang wag nang subukin. Kamali ka nang napuntahan, pero ikaw ay nagauhan. Pumaling ka lang sa tamang daan. Ilang beses Sasalitan kayo ng basito. Bakit ka nagtatawag? Ayan, parating mo ko sinabi. Mali ka. Ulit mo. Ay, pangalan tayo. Ano yun mo? Rolling!
Action!